Isang mainit na bangayan ang sumiklab sa pagitan ng magkapatid na sina Senadora Amy at Pangulong Ferdinand Kuting Jr. matapos umanong madulas sa pagsasalita si Kuting sa isang pribadong pagpupulong na ibulgar niyang isang umano'y nakakagimbal na plano ng kanyang administrasyon. Hindi ito pinilampas ni Senadora Amy na agad bumatikos at naghayag ng matitinding komento laban sa kanyang kapatid. Ayon sa mga ulat, tila hindi sinasadyang mabanggit ng Pangulong ilang sensitibong impormasyon na nagdulot ng pangamba sa ilang opisyal ng gobyerno. Bagmat hindi pa malinaw ang buong detalye, sinasabi ni Senadora Amy na hindi siya sang-ayon sa naturang plano at nananawagan siya sa publiko na maging mapanuri. Sa kabila ng kanyang pahayag, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Kuting Jr. Habang patuloy na lumalaki ang kontrobersya, maraming Pilipinong nag-aabang kung paano tutugon ng Pangulo sa naging pahayag ng kanyang kapatid. May ilang nagsasabing posibleng magkaroon ito ng mas malalim pang hidwaan sa loob ng pamilya ng diktador, habang iba naman ay nangangamba sa posibleng epekto ng umano'y ibulgar na plano. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung ano ang maaring kahihinatnan ng sigalot na ito sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na isyu at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Ibig sabihin, sila ay hindi pupunta sila sa Senado upang makapagdebate lang ng mahaba na oras ng nagdidebate o nakikipag-away kung kani-kanino. Sila po ay pupunta sa Senado. Ayan na ho mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Lumabas na ho sa hula na itong Team Suka panalo na sa 2025 midterm election. Sure win na ho tayo. Ayan na ho mga kababayan, napanood nyo naman ho yung ating intro. At para naman dito kay Senator Amy Marcos, yan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi lahat ho ng lalabas sa bunganga nitong si Senator Amy, wala ho tayong mapapaniwalaan dyan. Anong sinasabi niya pagka nagpapa-interview siya sa media? Mangangampanya ako mag-isa. Pagka nagkataon, nagkita kami dyan, sasama ako sa mga alyansa ng mambubudol. O ito ho mga kababayan, kasama na naman ho siya. Ibig ho ba sabihin, nagkasabay? Hindi, talagang kasama ka dyan, Amy Marcos. Kasi ramdam mo na wala ka nang mabubudol sa ating mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto naman sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Umpisahan natin ang ating video dito sa hula nitong si Sir RQ-TV. Matindi ho ito mga kababayan. Nabilib ho tayo kung paano niya pinormula yung pagkapanalo ng Team Suka. Ito. Ang mananalo na line-up, Team Suka o Team Bangag. No. At tingnan kasi natin, Idol, kasi nga gamitan natin ng formula, hahanapin natin sino ang mananalo. So ano ang pinaglalabanan nitong dalawa mga idol? Ang pinaglalabanan nila ay for senators. Okay? Senators. So kailan ba yan sila maglalaban? 2025. So since nag-gather na natin yung data, may clue na tayo dito kung sinong mananalo dyan sa dalawa na yan. Team Suka ba o Team Bangag? Bakit? Kasi nga po, kung bibilangin mo yung senators, ilang letters yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. Okay? 8 letters na yan. Now, kung bibilangin mo ilang numbers ng 2025, 1, 2, 3, 4. So, kung 8 yan, 4 yan, kailangan i-deduct mo yan para ma-solve natin kung saan sa dalawa na yan. 8 minus 4, that is 4. Okay? Anong 4 meron RQTV? I-multiply mo yan sa 2. Bakit 2? Kasi dalawa nga, Suka at saka Bangag. So, 4 times 2, babalik na naman tayo sa 8. Ano ang gawin sa 8? Dito na, mag-underline ka na ng 8 dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O paano mo na nasolve? Sino nalaman na nananalo dyan sa Suka o Bangag? Kahit hindi mo na gamitan ng math, lalabas na kasi swak na yung Team Suka. Yun na sure ball na talaga tayo dyan. Palakpakan mo natin kung dito. Maliwanag pa sa sikat ng araw, panalo na ang Team Suka sa papalapit na 2025 senatorial election. Ito mga kababayan, pasadaan na rin natin ang mabilisan. Itong commercial na to nitong si Senator Bato de la Rosa na hindi naman
mararanasan nitong si Amy Marcos. Ito ho, panoorin ho natin to. Pinaparatangan at dinudungisan nila ako. Ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusumpo sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Matibay ang bato, hindi matitibag ang bato. At misyon kong pangalagaan ang Grabe, ang taray ni VP dyan. Ha? Kaya humanda-handa kayo sa mga minamadali ang impeachment dyan. Naku, yari kayo dito kay VP pagka nakakaharap niyo siya dyan. buhay niyo. Gusto ko ligtas kayo. Taga niyo sa bato. Yes, Yun. sir, sa Senado. Yun. Wag ho nating kalimutan, Senator Bato de la Rosa. Isa ho yan sa mga kandidato ni Tatay Digong at nitong si VP Sara. Diba? Talagang kitang-kita ho na hindi ho ganun kalaki ang pondo nitong ating mga kandidato. Pero sa tulong ho ng ating mga kababayang OFW at sa mga nagsishare sa mga video ng mga DDS vlogger, kahit papaano, masusuportahan ho natin yung ating mga kandidato. Kagaya ho nitong si Senator Bato de la Rosa. Basta't magtulong-tulong lang ho tayo, maipapanalo ho natin itong ating mga kandidato. Kasi nakasaalang-alang ho dito ang susunod na, pagkatapos ng administrasyon na to, yung susunod na 6 na taon ng ating bansa, kung sino uupo. Pagka umupo ho, itong si Amy Marcos, talagang wala na ho talaga. Ika nga, kumbaga, tigang ubus na ho. Ngayon pa nga lang, kakaumpisa pa lang ho ng 2025, ang budget natin, balita ho natin, lampas na sa kalahati ang nagagastos, di pa nangangalahati ang taon, ang pondo para dito sa 2025, ano na daw ho, sobra sa kalahati na nagastos. Di umano. Ayan ho mga kumakalat sa social media. Hindi natin alam, nabasa lang naman natin yan. Nabasa natin yan sa social media. Pagkayang si Amy Marcos naupo bilang presidente, ano ho bang aasahan natin? Natural, pagpapatuloy ho niya yung mga naumpisahan ng kanyang kapatid. Ano ba yung mga yan? Yung pagiging aso sa Amerika para ma-unfreeze yung mga frozen fruits and vegetable, ika nga nitong si Ma'am Sasrugan Busaso. Kasi hindi daw ho sapat yung isang termino para ma-unfreeze yung mga frozen goods ng pamilya Marcos sa Estados Unidos. Kaya kailangan ho nilang ibigay lahat ng kailangan gustong mangyari ng Amerika dito sa ating bansa. Eto, rekta ho tayo dito kay Amy Marcos Manggagamit. Gang. Maayong hapon sa inyong tanan. Diba? Budulan no? Yan ang problema. Binibidahan mo kami na kesyo, magtutulo ako. Ako wala akong papanigan. Ayoko ng away. Gusto ho niyang makakuha ng mas maraming boto. Ayun. Kasama ho siya ng alyansa ng mga mambubudol. Magkakasama pa rin ho sila. Yung mga taong nagsama-sama dyan sa alyansa na yan, yan ho yung mga kandidatong hindi mapagkakatiwalaan. Victoria City, kag entero nga Negros. Nalipay gid ako nga ara naman ako diri sa aton syudad Victoria, sa aton probinsya Negros. Madamo gid nga salamat sa mainit nga pagbaton sa akon dito. Halugar ninyo sa tanan ay matamis. Matamis nga salita nga malambing. Matamis gihapon nga ngiti kay naka-smile sa tanan. Matamis gihapon ang panghimagas at pagkaon, higit sa lahat ang matamis na oo sa inyong pagboto sa amin. Daghan salamat, mga salamat gid. Thank you very much kay simple man ang pangayo ko sa kada pamilya, usa ang barato at simpleng pagkaon. Ikalawa, obra nga disente. At huli, jutay nga bulig sa kinahanglanon. Simple man la iton. Una gid
ang aking pakibato, ang pagpalubon, ang pagbaba ng presyo ng ating mga bilihin. Grabe naman yan. Anak? Ha? Presidente ng kapatid mo, hihintayin pa ho ba namin kayo? Nakanantaw ko. Hindi ba pwedeng, na yan, bukas na natin gawin na pababain yung presyo? Kailangan ho ba talaga na maging senador pa kayo? Hindi ho ba sapat na maging presidente kapatid mo? Sobrang mamahal. Wala na naman eh. Dili importasyon ang solusyon, imported ay mahal. Buligan natin ang mangunguma kasi nahatagan na natin ng mga titulo ang Agrarian Reform Beneficiaries, 600,000 nga titulo. Wala nang utang, zero balance. Ayan, ginhatagan na natin. Pero kinahibalotanan nga dili pa ginhatag itong titulo, nakaprenda na. Kay wala man silang pera para sa abono, para sa krudo, para sa irigasyon. Kinahanglan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang aton bulig sa mangunguma. Higit sa lahat, naalala ko, nagligad nga tuig, last April 2024, Narinig na namin yan. Senator Amy, ha? Talagang yung mga pambubudol mo na yan, hindi pa ho ba talaga kayo tapos? Okay na ho, naging presidente ng kapatid nyo. Ito ho kayo bumalik. Ha? Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Kasi kung talagang para kayo sa tao, kung talagang ang puso nyo ay para mapaglingkuran ang sambayan ng Pilipino, kahit kayo ho kahit kayo, kausapin nyo yung kapatid nyo. Ading ano na bang nangyayari? Bakit nagkakaganito ang ating bansa? Kahit itong si Manang Amy Marcos, kahit kayo ho makipag-usap sa kapatid nyo, di ba? Kaso ang problema, kinukonsinti mo. Di ba partida niya, partida sa lagay na yan, kasama ka sa alyansa. Partida ha? Partida, alam mong kulang-kulang ang pinirmahang yung BICAM report na pinagbasihan ng budget natin ngayong 2025. Kulang-kulang. Pero nandiyan ka sa alyansa. Nagsasalita ka sa mga rally na yan. Di ba? Di ba ironic? Akala mo talagang para sa tao. Kasi hindi ko pinirmahan yan kasi kulang-kulang. Pero yung administrasyon na nag-i-implement doon sa palsipikadong budget, kasama mo niya nangangampanya. Di ba tayo inuugang nito kali na ito niya? Sa Panaad Festival, gihambal ko nga kinahanglan nga maabot sa 3,000 pesos ang asukal. Nako. Ang swerte naton, karon ang asukal, LKG, 3,000 pesos karon. Ayan, nakatsamba nga talaga. Kaya tuloy-tuloy, buligan ng mangunguma, babagsak ang presyo, sigurado ako. Sa aton mga bata, para may disente nga obrahon, may trabaho, mag-umpisa, itulak natin sa may trabaho talaga. Engineering, technology, kag IT. Yan naman ang hilig nila. Ang sine, ang musika, at napaka-talentado ng Negrense. Nako, Bulebino. Sa lahat na lang pinuntaan mong rally ng alyansa ng mga mambubudol, yan ang speech mo. Hindi nyo ba kami babanatan kaugnay sa lumalalang korupsyon? Hindi nyo ba pahihinto yung walang kabuluhang pagwaldas natin diyan sa flood control na yan? 1 billion kada isang araw. Hindi nyo ba tatalakayin yung mga issue na yan? Yan ang problema dito sa alyansa na to. Kung ang bibig nila doon sa tunay na issue na kailangan pag-usapan ngayon sa ating bansa. Mga saraho ang bibig nila. Ito ho mga kababayan. Itong matindi ho dito mga kababayan. Nadulas ho itong si Marcos Jr. Ayan ho, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan ho ang pinaka-latest. Ayan, si Amy Marcos ang kapatid niyang bangag. Nandito ho sila. Nagsalita ho itong si Marcos Jr. At nabisto ho siya dito sa video na to. Panoorin niyo ho ito mga kababayan. Rekta tayo dito. 12! Andito ang prep. Maayong gabi Yan. sa pinalangga namon nga Negrense. Maraming salamat. Ay, pakmansi. Teka lang ho, ayusin natin ha. Maraming pong salamat Nako.
sa inyong pagdating dito sa aming rally kung saan inaharap po namin sa inyo ang Kaso ang problema natin dito, balita ho natin kalahati sa mga dumadalo diyan kasapi ng PNP. No, yung mga miyembro ng PNP pinapasuot ho nila ng kulay pula. ating mga magigiting na mga kandidato ng alyansa para sa Senado. Bakit po tinawag na alyansa itong samahan po na ito? Ito pong samahan na ito ay tinawag na alyansa dahil ay pinagsama-sama po natin at hinanap po natin. Talaga po ay pinag-aralan ng mabuti kung sino ba talaga ang pinakamagagaling. Hindi lang yung sikat ang pangalan, hindi lang yung kilala sa buong Pilipinas, kung hindi tinignan po natin kung ano ba ang kanilang naging record, kung ano ba talaga ang kanilang nagawa habang sila ay nasa serbisyo publiko. Dahil po naman may pagmamalaki natin, lahat po na nandito na kandidato ng alyansa ay ang buong buhay nila ay binigay na nila para sa serbisyo ng publiko, para tulungan ang Tsaka, ang problema ho, isa ho bang problema natin dito sa ano pa lang? Pangalan pa lang, budol na eh. 'Di ba? Alyansa para sa bagong Pilipinas. Lahat ho ng mukha nila nandiyan, puro lumaho dyan. Wala akong bago dyan. Cayetano, luma. Yang si Camille Villar, luma. Manny Pacquiao, luma. Yang si Lito Lapid, luma. Wala akong bago sa mga yan. Anong gagawin nila? Anong gagawin ng mga yan? Wala akong silang gagawin kasi mga luma yan eh. Umaasa ho kayo na maghahatid ng pagbabago itong mga alyansa para sa bagong Pilipinas. Puro lumang politiko naman yan. Bakit hindi ho natin subukan itong mga kandidato na talagang masasabi natin na hindi pagdating sa Senado magtatrabaho? Pag-uusapan yung mga yung mga issue na malalapit sa bituin ng sambayanan. Kagaya nitong si Pastor Kibuloy. Naku, pagkayang si Pastor Kibuloy, sinasabi ko ho sa inyo mga kababayan, sigurado, 100%. Sigurado ho yan. Magtatrabaho ho yan. Marami hong magagawa yan para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho para doon sa mga pamilya, hindi para sa mga staff niya, para ho sa sambayan ng Pilipino. Yun ho ang ating sigurado. Ating mga kababayan para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Narinig nyo na po ang kanilang mga karanasan at narinig nyo na po ang kanilang ninanais na gawin. Ano na yung kanilang Actually, hindi na ho natin pinapakita yung mga speech ng mga nasa lineup niya kasi paulit-ulit lang. Yang si Manny Pacquiao, kesyo livelihood daw, sustainable livelihood. Yung mga magsasaka nga, hindi nila maiayos-ayos yung pagsasaka nila. No? Ngayon, maglalagay ka pa ng livelihood. Dito ho mga kababayan, meron hong sasabihin itong si Marcos Jr. na kung saan nahubaran ho ng buo yaang kandidatura nitong alyansa ng mga mamimili na ito. Makikita nyo, maririnig nyo mga kababayan. Lumabas ho ang, kumbaga talagang makikita ho ng sambayan ng Pilipino na talagang ang pagtakbo nitong mga individual na to, hindi ho para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para ho ito sa kapakanan nitong si Marcos Jr. Lang nagawa at nakikita maliwanag naman po. Lahat po ng kanilang pinaplano, lahat po ng kanilang ginawa sa nakaraan ay para tulungan ang taong bayan. Ginawa po nila yan dahil ito pong mga kandidato ay sila po ay ang pinakamalalaki ang puso na nagmamahal sa mga kapwa nilang Pilipino. Okay. Pag tinitignan ko po, ako ay napakapalad. Dahil sinasabi ko, mukhang unang-una, napakalakas ng aming ticket. Ngunit bukod pa doon, ay napakapalad ko bilang Pangulo na makakasama ko sila, na sila kasama sa executive, sila ay nasa legislatura, kasama namin sa executive,
ay mayroon kaming tulungan, magkakatulungan po kami. At wala na akong hihingin. Ano, magtutulungan kayo sa pambubudol. Pagpapalusot doon sa mga pagnanakaw na mangyayari sa susunod na 3 taon na natitira sa iyong termino. Magtutulong-tulungan kayo, no, Brad? Kung sino ba yung mas magaling pa kaysa sa dito sa grupong ito. Naririnig ko po, yung ating mga katunggali ay siguro ninenervyos po sila. Kasi kung ako man, kung tatakbo akong senador at wala ako dito sa grupong ito at titignan ko sila, naku, nenervyosin din po ako. Ang tanong, bakit? Sino ba talaga nininervyos? Yung mga senatorial candidate namin, diba? Hindi man kung di magkakaroon ng pag-oorganisa ang PDP, di man namin sila nakikita. Kayo, mayat maya, milyon ang inyong ginagastos para sa inyong mga campaign na mga rally nyo na kagaya niyan. Mas mukha kayong nininervyos kaysa sa aming mga kandidato. Kasi siguro alam niyo na medyo tagilid ang lagay ng inyong ng kandidatura ng iyong mga senatorial candidate, Marcos Jr. Kasi minamayat-maya niyo, inaaraw-araw niyo yung pangangampanya. Kung kumpiyansa kayong mananalo kayo, hindi niyo na kailangan gawin yan. Diba? Isa lang yung ibig sabihin niyan. Talagang kailangan yung halugugin ng buong Pilipinas, puntahan lahat ng munisipalidad, probinsya, papuntahin, pasuotin ng kulay pula ang mga pulis, lahat ng tupad at akap beneficiaries ay kailangan dumalo sa mga campaign na rally ng alyansa ng mga mambubudol. Parang baliktad ho ata ang sinasabi nyo, Marcos Jr. Kayo ho ata ang natatakot. Kayo ho ata ang diskumpiyado na manalo. Yung lineup nyo ata ang diskumpiyadong manalo sa papalapit na 2025. Sasabihin ko, mahirap na laban ito. Masyadong magagaling itong katapat ko. Masyadong sanay. Masyadong marunong at masyadong nagmamahal sa Pilipinas. At kaya naman po, malakas ang loob ko po na humarap sa inyo. At ipakilala natin itong ating mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan sa Mayo. Alam niyo po, hindi po siguro na kagaya po ng aking nasabi na nakita po ninyo kung ano yung kanila, narinig na po ninyo kung anong kanilang mga plano, kung anong kanilang naranasan at nakita naman ninyo ang mga record nila na napakahusay. Talagang naman, iba-iba po naman ang pinanggalingan. Marami na pong pinagdaanan itong mga kandidato natin. Tignan po natin, kung itong grupong ito, 8 sa kanila ay dumaan na sa Senado. Ang 8 yun, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid. Ano yan Alyansa. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang binabanggit ho niyang pangalan, puro luma. Wala hong bago dyan. Puro luma ho yan. Kaya kung umaasa kayo na magkakaroon ng pagbabago, pagka naupo yung mga individual na yan, nagkakamali ho kayo. Kaya ikampanya nyo na ho sa inyong mga mahal sa buhay, yung ating mga kandidato. Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, at Senator Tolentino. Ang bigat naman na grupo na to. Talagang mga kilala at respetado. Hindi lamang sa pamahalaan, pero sa lahat. Ang nakikita lang namin mabigat, Brad, alam mo, yung tama mo. Sa kabangagan mo, yun lang ang mabigat. Pero yung mga kandidato mo, walang mabigat yan. Walang nahuhusayan sa mga yan. Nang pupuntahan nila sa buong Pilipinas. Pagka naupo po sila, ay hindi na po sila kakapa-kapa sa trabaho.